Ngayon ay tila hindi lang ang panahon ang umiinit, kundi pati na rin ang usapin sa ating paboritong asset na si XRP. Alam nyo ba mga ka-crypto, sa mundo ng crypto, marami tayong naririnig na mga prediction. Pero ang balitang hatid ko sa inyo ngayon ay nanggagaling po sa isa sa mga iginagalang na analyst sa industriya. At siya po ay walang iba kundi si Ali Martinez. Ayon po sa kanyang pinakabagong ulat, si XRP ay kasalukuyang nagpapakita ng isang major breakout signal na posibleng maghatid po sa atin sa isang 530% na rally. Base po sa title ng balita natin dito mula po sa ating source na si CoinGate, top analyst flashes major breakout ahead, eyes 530% rally. Hindi ito yung tipong hula-hula lang sa hangin. Ang pinag-uusapan po dito ay isang 9-year triangle formation. Isipin po ninyo, 9 na taon na itong nabubuo sa monthly chart. Yan, tingnan po natin yung chart na ibinahagi ni Ali Martinez dito. Yan, isa po itong monthly chart time frame. At uulitin ko, 9 na taon na itong nabubuo na pattern dito sa monthly chart. Simula pa noong taong 2017. Kaya ang pattern po ni XRP ay iisa lamang. Hahampas po sa upper resistance. Yan, ang upper resistance po nito. Ang upper resistance po ay nasa $3.30. Ayan, dito. Kaya kung marireject po siya rito, ay syempre babalik po siya sa trend line floor para mag-ipon po ng lakas. Yan, ito po ang trend line support na nagsisilbi sa ngayon. Pero ngayon, ayon po kay Martinez, ang presyo ay nasa tightening na o sumisikip na ang galaw dito po sa dulo ng triangle. At alam nyo naman dito sa trading, kapag sumisikip po ang galaw, ang kasunod niyan ay isang volatility expansion. Sa madaling salita, isang dambuhalang pagsabog ng presyo. At ayan, pag-usapan po natin ang tungkol sa 9-year triangle na yan at ang target na $8.50. Ang chart po ni Martinez dito ay nagpapakita ng isang well-defined upward sloping support. Sa loob ng maraming taon, dito po tumatalbog ang presyo ng XRP tuwing may malaking retrace. Ang horizontal resistance naman dito sa itaas ay nakapako po sa paligid ng presyong $3.30. Ito po yung area kung saan laging humihinto ang mga nakaraang rallies natin. Pero dahil papalapit na po tayo sa apex o sa dulo ng triangle pattern na ito, ang susunod na galaw ay inaasahang magiging malaki. At ayan, dito na po tayo sa aking opinion habang pinagmamasdan po natin ang daily chart time frame ni XRP dito sa TradingView. Ayan, nakakamangha po talaga ang pasensya natin bilang mga XRP holders. 9 na taon, 9 years. Iyan ay halos isang dekada ng paghihintay. Pero kung titignan po ninyo ang historical patterns, ang ganitong klasing multi-year formations, yan po ulit ang chart ni Ali Martinez, ang ganito pong multi-year formations ang nagbibigay ng
pinakamalalaking returns. Kapag ang isang asset ay nag-consolidate ng ganito katagal, ang breakout na galaw ay madalas na parabolic. Kaya ang target po ni Martinez dito ay maaring umabot ito sa $8.50 po pala. Ayan. Maaari pong umabot sa $8.50. Kung sana'y maaring magmukhang imposible para sa ilan, pero kung susumahin po natin ang 530% mula sa kasalukuyang price level, ito po ay pasok sa mathematical projection ng triangle height o yung sukat ng triangle pattern dito. Kasi yan po yung basihan o ginagamit po ng mga trading experts para sa maximum target ng mga ganitong pattern. Sinusukat po nila yung height ng triangle pattern. Ayan. Ngayon, ang nakikita ko po rito ay isa po itong parang coiled spring. Habang tumatagal na hindi tayo lumalabas sa loob ng triangle dito, mas tumitindi po ang pressure sa loob. Noon pong nakalipas na August 2025, nagkaroon po tayo ng rejection. At marami po ang pinanghinaan ng loob dito. Pero para sa akin, ang bawat rejection ay bahagi lang ng pag-validate sa trend line. Ang roadmap patungong $8.50 ay hindi po magiging straight line. Pero ang framework ay nandyan. Ang mahalaga po rito ay ang directional bias. At sa ngayon, ang bias ay napakalakas na. Yan, napakalakas na paitaas. Pag-usapan naman po natin ang 0.75 to 0.80 na ultimate buy the dip opportunity. Ayan, binigyang diin din ni Ali Martinez ang napakahalagang price level na nasa 0.75 hanggang 0.80. Tinawag po niya itong ultimate buy the dip opportunity. At ang tanong ay bakit? Bakit niya tinawag ito na ultimate buy the dip opportunity? Ito po ay dahil ang critical support zone bago tuluyang maabot ng triangle ang dulo nito. Ayan, uulitin ko. Yan po ulit yung chart. Ito po kasi ang critical support zone bago tuluyang maabot ng triangle ang dulo nito. Bagamat si XRP ay kasalukuyang naglalaro po ngayon sa presyong 1.3304, yan, bumabagsak po siya kanina ng 0.32. Kaya siya ay naglalaro sa 0.32 to 0.33 sa kasalukuyan. Ayan. Si XRP po. Ayan, ang anumang pag-retest po sa mababang levels na ito ay dapat ituring na isang regalo para sa mga nais humabol bago ang breakout. Yan na rin po ang ating major support dito, ang 1.3211. Yan, kahapon ay pinatamaan po ng ating bearish candlestick ang major support natin dito. Ayan. At nagpapakita po ito ng isang rejection. At yung kasalukuyang candlestick natin ngayon ay isang bumubuo po siya ng bullish candlestick. At kung pag ito nga ay tuluyang nag-close o nagsara bilang isang bullish candlestick, isa po itong malinaw na rejection na naman dito sa ating major support na 1.3211. Ibig pong sabihin ay mas pinapakita nito na matibay po talaga ang ating sahig o ang ating major support na 1.3211 dito. Ayan, maraming tao po ang
natatakot kapag nakakakita po ng kulay red dito sa chart. Pero ang smart money ay nag-iisip po ng kabaliktaran. Kung ang isang top analyst ay nagsasabing ang 0.75 to 0.80 ang sahig, ibig pong sabihin ay napakaliit na ng downside risk kumpara sa upside potential. Sa XRP po ay kilala sa pagiging volatile at madalas ay ginugulat nito ang lahat sa pamamagitan ng mabilis na pag-dip bago po ang malaking paglipat. Kaya ang opinion ko po sa price level na ito, yan ang 0.75 to 0.80 na price level, ay masasabi ko pong ito po ay isang validation zone. Kung ikaw ay isang long-term investor, ang ganito pong klaseng analysis ay nagbibigay ng peace of mind. Hindi tayo dapat ma-stress sa daily fluctuations kung ang monthly chart ay nagpapakita ng ganitong kalinaw na structure. Ang 1.32 to 1.33, ayan, nakikita natin naging 1.3290 na ang presyo ni XRP. Kanina lang is 1.33. Kaya nag-fluctuate po siya sa presyo na 1.32 to 1.33. At ang masasabi ko po ay magandang entry ito. Pero kung sakaling bigyan po tayo ng pagkakataon sa presyong 0.80, yan na ang pagkakataong hindi dapat natin palampasin. Para itong discount sale sa isang luxury item na alam mong tataas ang value sa hinaharap. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa on-chain data. Yan po ang record high taker buy ratio kay Binance. Yan, hindi lamang po technicals ang nagsasabing bullish itong si XRP. Ang on-chain data ay nagpapakita na rin ng matinding buying power. Ayon po sa Crypto On-Chain, ayon po sa analyst na si Crypto On-Chain, ang taker buy sell ratio sa Binance ay nagpakita ng drastic na pagbabago. Yan, drastic change. Ang 100-day moving average nito ay tumama na po sa record high at ang 30-day indicator ay nasa 0.495. Sa kabilang banda, ang taker sell ratio naman ay bumaba po sa 0.505. Isang malinaw na senyales na kumukonti na ang mga gustong magbenta. Ayan, ang opinion ko naman dito ay ito po ang parteng hindi nakikita ng karaniwang trader. Ang taker buy ratio ay sumusukat po ito sa agresibong pagbili. Ang ibig pong sabihin niyan ay hindi lang sila naglalagay ng limit orders. Kinakain nila ang benta ng iba sa kasalukuyang presyo. Ang ganitong divergence kung saan tumataas po ang buy pressure habang bumababa ang sell pressure ay madalas na hudyat ng isang napakalapit na price explosion. Sa tingin ko, ang on-chain data na ito ang confirmation na kailangan natin. Ang mga traders sa Binance na isa po sa pinakamalalaking exchange sa mundo ay agresibong nag-accumulate. Hindi po sila maglalagay ng record high buy orders kung wala silang nakikitang malaki. Ang numerical evidence ng 100-day moving average na tumama sa record high ay hindi po natin pwedeng baliwalain. Ipinapakita nito na sa loob ng mahigit 3 buwan or 3 months, ang mga big players ay unti-unti nang kinukuha ang supply. Kahit naubos ang mga sellers at nanatili ang ganitong buy pressure, ang presyong 1.32 ay magiging memorya na lamang. Pag-usapan naman po natin ang papel ng Spot XRP ETF at ang institutional
inflows. Dagdag pa sa ating bullish thesis, ang US-based spot XRP ETF kung saan ay nagrehistro ng $11.5 million sa net inflows nitong nakaraang linggo. Bagamat may mga araw na walang activities, ang pangkalahatang trend ay positibo. Ibig pong sabihin kahit ang mga institutional na investors ay dahan-dahan nang pumapasok sa ecosystem ni XRP. Sa aking opinyon, ang ETF inflows ay parang standard of approval para sa akin. Noong nakarang taon, pangarap lang natin ang magkaroon ng XRP ETF. Pero ngayong taong 2026, realidad na po ito. Ang $11.5 million ay maaring magmukhang maliit kumpara kay Bitcoin. Pero para kay XRP, ito ay simula pa lang ng pag-agos ng institutional capital. Ang mga institution ay hindi po bumibili para sa 5% o 10% profit. Bumibili po sila dahil sa long-term utility at saka regulatory clarity na dala ni XRP. Ngayon, ang aking pananaw po dito ay ang ETF inflows ang siyang magsisilbing support floor natin. Kapag may institutional money na nakataya, mas nagiging stable po ang asset laban sa mga speculative crashes. Ang pagsasama po ng 9-year triangle breakout, record high taker-buy ratio, at saka institutional ETF inflows ay isang perfect storm para kay XRP. Parang lahat ng bituin ay nag-aalay na para sa ating 530% rally. Hindi lang ito usapin ng kung mangyayari, kundi kailan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Clarity Act at ang regulatory landscape. Ayan, syempre, hindi po mawawala ang usaping regulasyon. May mga balitang ang Clarity Act ay humarap po sa ilang roadblock dahil po sa usapin ng stablecoin yield clash. Pero sa kabila nito, si XRP ay nananatiling nagtitrade pa rin sa paligid ng $1.32. Bagamat may kaunting pagbagal po sa monthly time frame, ang regulatory clarity na nakuha po ni Ripple ay hindi po matatawaran. Kaya sa aking opinyon, sa totoo lang, sanay na tayo sa mga roadblocks sa regulation. Sa loob ng maraming taon, ito po ang naging encore na pumigil po kay XRP. Pero pansinin po ninyo mga ka-crypto, kahit may mga roadblocks, hindi na tayo bumabalik sa barya-baryang halaga. Ang market ay natuto ng i-price in ang mga legal na ingay na ito. Kaya ang opinion ko po sa Clarity Act na yan ay isa lamang itong pansamantalang ingay sa background. Ang tunay po na driver ng presyo natin ay ang adoption at ang technical breakout na nakikita po ni Ali Martinez. Kapag ang triangle ay nakaranas po ng breakout paitaas, kahit anong regulatory roadblock ay hindi po makakapigil sa momentum ng market. Ang mahalaga ay si XRP ay kinikilala na bilang isang lehitimong financial asset sa buong mundo. Ang katotohanan ay mas malakas po ang buying pressure kaysa sa takot na dulot ng mga roadblocks na ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang roadmap patungo sa target na $8.50. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Ngayong nakita na natin ang kabuuan ng balita dito, ano nga ba ang dapat nating asahan? Ang structure po dito ay nagpapakita na ang price action ay sumisigip na
patungo dito sa apex portion ng triangle pattern. Ang ganitong yugto ay traditionally hudyat, yan, or sign ng volatility expansion. Ibig sabihin, malapit na nating makita ang mga God candles na matagal na nating inaantay. Kaya ang opinion ko po rito ay manatili po tayong nakatutok sa monthly chart at wag po nating hayaang malito tayo ng mga daily noise. Ang analysis po ni Ali Martinez dito ay para sa mga visionaries. Kung ang target ay $8.50, ang kasalukuyang presyo na $1.32 ay napakaliit na bahagi pa lang ng kabuuang paglalakbay. Isipin po ninyo mga crypto, 530% rally. Hindi po iyan nangyayari overnight. Pero kapag nagsimula na po ang breakout, napakabilis po niyan. Kaya ang opinion ko po sa Apex breakout, ito ang magiging pinakamalaking event sa kasaysayan na XRP. Ang 9 na taon na paghihintay ay magre-resulta sa isang volatility na hindi pa natin nakikita dati. Ang on-chain data mula po sa Binance ay nagsasabi sa atin na ang pagsabog ay lulutuin na. Ang kailangan na lang natin ay ang huling spark. Maaaring ito ay isang major partnership, isang panibagong legal win, o simpleng market sentiment lamang. Ano man ang maging spark, ang triangle po dito ay handa na para sumabog. At ayan sa kabuuan, ang mensahe po para sa lahat ng mga XRP holders dito ay simple lamang. Ang big picture ay napaka-bullish. Ang 9-year triangle breakout na ipinaliwanag dito ni Ali Martinez, ang record high buying pressure kay Binance, at ang patuloy na institutional ETF inflows ay lahat nagtuturo sa iisang direksyon. At yan ay ang direksyong paitaas. Maaring may mga roadblocks. Yan, maaring may mga hadlang sa mga regulasyon gaya ng Clarity Act. At maaring subukan pa natin ang 0.75 na support. Pero ang roadmap patungong $8.50 ay malinaw na. Kaya wag po nating kalimutan na ang pasensya sa loob ng 9 na taon ay hindi po biro. Ang reward para dito ay inaasahang magiging malaki. Kaya manatiling alerto sa mga susunod na araw, bantayan po natin ang buy-sell ratio at lagi po nating tandaan na sa mundo ng crypto, ang mga matatapang at may sapat na kaalaman ang siyang nagtatagumpay. Ang $8.50 ay hindi na lamang pangarap. Ito po ay isang mathematical possibility na unti-unti nang nagiging realidad. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.